International Criminal Court. Ngayon po tong araw, mainit na mainit pa po to. Ngayon po tong araw, January 25. Yan. Exclusive International Criminal Court prepares for possible US sanction. Okay. Basahin lang po natin. The Hague. And the International Criminal Court has taken measures to shield staff from possible US sanction, paying salaries 3 months in advance as it braces for financial restrictions that could cripple the War Crimes Tribunal, two sources said on Friday. Okay, ano po to? Sila po, na-sanction na po to nung unang term ni Donald Trump, yung ICC. Pero hindi po yung buong ICC. 2 tao lang, si Betsoida, no, yung kanila pong chip. Ano po yung sanction kay Betsoida at saka isa pa? Ang sanction po sa kanila, ipiprease yung kanilang asset. Wala silang mawi-withdraw. Ngayon po, ang pinag-uusapan po sa US Congress, ayan no, the US House of Representatives voted this month to punish the court for issuing arrest warrants for Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Fake news daw ako. Sa Reuters po to. Hindi po to sa Bersamin tsaka si Reuters po to. Kung hindi nyo po alam ang Reuters, ako na fake news. Okay. And this former Defense Minister over Israel's campaign in Gaza. Ayan po, no? Magbobotohan na po yung US Congress para po parusahan, no? Etong ICC. Dahil sa pag-issue ng warrant of arrest dito kay Benjamin Netanyahu na Prime Minister ng Israel. Okay, tuloy lang natin. The bill would impose, ito po yung pinagbobotohan nilang bill. Pagbobotohan pa lang, bill pa lang. Pag natapos ng botohan, pumasa na, act na o law. Doon yun di ba? The bill would impose sanctions on any foreigner who investigates, arrests, detains, or prosecute U.S. citizens or those of allied countries that are not members of the court. That includes Israel. So ito po, paparusahan sino mang korte na magpe-persecute sa US citizen at saka sa mga kaalyado ng US kasama Pilipinas. Lalo na kung hindi sila member ng korte na yun. Isa lang naman yung tinutukoy dyan. ICC. Naintindihan nyo? Ang magpaparusahan ng US kung mayroong iimbestigahan ang ICC, no? Sa mga kaalyado niya, hindi siya member Hindi member ang US Sino mang US citizen ang iimbestigahan pa lang investigates, arrests, detains, or prosecute US citizens or those of allied countries that are not member of the court. Pasok na pasok tayo dyan. Kaalyado po ba tayo? Kaalyado tayo. So pag hinuli ng ICC, si Rodrigo Duterte parurusahan ng US. Pero hindi pa po yan Baka hindi na po makarating dun Bakit? Ngayon pa lang, pinag-uusapan na nila, paparusahan nila yung ICC mismo. Hindi na po si Betsoida, wala na si Betsoida. Si Karim Khan po ngayon yung pumalit Hindi lang po si Karim Khan, yung buong ICC po. Ano po yung pinataw nila kay Betsoida? Freeze ang asset. Sa US lang yan, siyempre, di ba? Sasabihin ng mga pilosopo. Kung ipiprease mo yung asset ng kalaban na US, sa US lang yan, hindi po. Ito po, susundin ng lahat ng bangko, lahat ng financial institution na nakikipag-deal sa US. Ibig sabihin, kahit po wala sa US, halimbawa, bangko po niya nasa France,
Pero yung bangko na yun ay nakikipag-deal sa US, gumagamit ng dollar, kinakailangan sumunod siya sa US. Kung hindi, isa-sanction siya ng US. Ganon kalupit yung sanction na to ng ICC. So mapipres yung kanyang mga asset. Hindi na siya makakagalaw halos. Yung buong operasyon ng ICC mismo ang pinoproblema nila. Kaya nga para maunahan nila, hindi maapektuhan yung mga, kasi hindi na papasok pag hindi mo pinasweldo, di ba? Huwag mong pasweldohin yung mga tauhan mo, hindi na papasok yan. Nag-advance po, ayon sa source nitong Reuters, nag-advance ng 3 buwan yung ICC sa kanyang mga tauhan. Okay, ikalawa pong punto, bakit hindi na makakapag-operate o mahirapan na yung ICC na makapag-operate? Yung pakikipag-partner nila sa Microsoft, lahat ng datos ng ICC, nakakonekta yan sa Microsoft system. Ngayon, yung Microsoft ay US company. Susunod po yan kay Donald Trump. Kaya matitigil po yung operasyon ng ICC dahil lahat ng kanilang datos, may partnership sila ng Microsoft. Kaya ano po ang sabi? Ito po, pahayag po to. Pahayag to ng presidente ng ICC. Ano sabi ng presidente ng ICC? Ito po. Judge Tomoko Akane warned. Siya po ang presidente. The court's president. Ito bukod po kay Karim Khan na chief prosecutor, ito pa po ang isang pinakamakapangyarihan sa ICC. In December, the court's president, Judge Tomoko Akane, warned that the sanctions would rapidly undermine the court's operation in all situations and cases and jeopardize its very existence. Ano po ang pinoproblema ng ICC ngayon? Yung kanilang mismong very existence. No? Pag prenis po yung asset ng ICC, walang bangko na makikipag-deal sa lahat ng pera nila, lahat ng asset nila na nakalagay sa bangko, saan mang parte ng mundo, naka-fresh yan. Yung Microsoft na US company, susunod yan sa kanyang presidente. Mag-i-stop ng operation yan, lahat ng datos ng ICC, tigil. Wala na silang magagamit. Kaya mismo sabi ng presidente nila, presidente po to ng ICC, presidente to ng ICC, si Tomoko Akane, ang nagsasabi, no? This sanction would rapidly undermine the court's operation in all situations and cases. Lahat po to, no? Will rapidly undermine, mabilis na hindi na po halos sila makakapagtrabaho. And it will jeopardize its very existence. Nanganganib na sila matigil ng operasyon. Wala ng ICC, hindi na mag-exist after nito. Badong, baka biro lang yan. Reuters po to. Kaya, sino ngayon ang nanluloko kanino? Nananaginip po ako. Wala po to, inimbento ko lang. Galing ko mag-English, no? Imbento ko lang yan. Yan na naman tayo eh. Nananaginip daw ako. Galing ko po mag-English, no? Ito po, para baka sabihin nyo, niloloko ko kayo eh. Ito po ang pamagat. Marunong naman kayo mag-Google, di ba? Ito po ang pamagat nito. Exclusive International Criminal Court prepares for possible US sanction. Ang nagsulat po nito ay si Stephanie Vandenberg and Anthony Deutsch. Na ito po ay galing sa Reuters. Nagkakaliwanagan tayo Minsan-minsan mauuna rin tayo talaga sa balita. Ngayon, ito po ang tanong. Badong, sabi mo, ikalawang araw, meron na kagad sanction.
Kasi po, kaya po hindi makapagbotohan, busy po ang Kongreso ng Amerika. Nakita nyo naman, tinetelevise po nila. Lahat po sila nariyan ngayon sa cabinet official ni Donald Trump. Yan, ano nila, anong tag doon? Yung sinusuri po nila yung mga appointed. Inaano po nila yung ina-approve po nila. Ina-approve po nila yung mga appointed officials ni Donald Trump. Baka next week, pagbotohan na nila to. Next week, iiyak na yung ICC. Ngayon, ibig bang sabihin badung, pag ganyan ang sitwasyon, hindi talaga sila nakikipag-usap sa Pilipinas? Wala naman sinabi si Boeing na nakikipag-usap ang ICC. Ang sinabi lang niya kung susuriin nyo, bukas ang Pilipinas na makipag-usap sa ICC. Wala rin naman sinabi na si Bersamin, kung susuriin nyo po yung sinabi ni Bersamin, wala naman po sinabi na nakikipag-usap na yung ICC sa Interpol. Ang sinasabi niya lang, no, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC, pero kung idadaan nila sa Interpol, makikipagtulungan tayo sa Interpol. So ano po sa madaling salita yung sinasabi nila? Sinasabi nila yung mga yan para pag-usapan natin ICC, i-divert yung issue natin na may malaking problema tayo sa pinaka-corrupt na budget. Ayon kay Lacson, ayon kay Ted Filon, ayon sa na maraming tao na ito ang pinaka-corrupt na budget sa Pilipinas, sa kasaysayan ng Pilipinas. So, wala talagang usapin tungkol sa ICC. Maliwanag po yan, diversion lang ang hinihingi nila. Ma-divert po yung usapan. Kaya ibalik uli natin yung usapan. No? Ibalik po natin. Tigilan nyo yung mga panlilin lang. Ang dami nilang panlilin lang. Ano po ano po yan? Dalawa lang po ang pinag-uusapan natin. No? Ang pinag-uusapan po natin, bicameral report at saka GAA. Kung hindi umaamin ng Malacanang, sinabi nila, na-receive nila na kompleto, doon pa rin po tayo. Stick to the plan tayo. Tayo ngayon ang stick to the plan. Sino pa ngayon nagsasabi na ano ko? Na fake news ako. Inimbento ko lang to. Maniwala kayo kung Tagalog tong binabasa ko, baka imbento ko lang. Puta, English. Marami kong hindi alam na meaning ng English na yan. Ha? Ako ba magsasalita ng English? ICC braces for financial fallout from potential US sanction. US House Bill target ICC over Israel arrest warrants. Sanctions could limit ICC's financial transaction, threaten operations. Di ba? Yan po ang epekto sa ICC niyan. Don't me. I cannot Englishing myself. How could I?